Ayan guys, pakita ko sa inyo paano tayo mag-assemble. Yan. Yan. Ito yung ating gagamiting cable. Yan. Ayan. Ang gagawin natin guys, yan. Gagawin natin dito is balatan natin ito. Yan. Yan, habaan na natin. Yan. So, sinsya na kayo guys dahil may sugat pa yung aking kamay. Kaya dinadahan-dahan ko lang ang aking paggawa. Yan. So, ayan. So, ganyan lang siya. Tanggalin natin yung balat ng wire. Yan. Yan. So, putulin natin. Gunting. Yan. Putulin natin sa gunting. Ito guys, itong bali 4 na wire ito at twisted. Yan. Yan, twisted siya. Bali 8 lahat. So ang gagawin natin guys, ang gagawin natin dito itong isa, yung kulay blue at saka white blue at saka itong brown. Yan. Yung brown na wire. Ito yung gagawin nating supply ng kuryente. Yung galing sa 12 volt nya. Yan. Ito yung sa blue is ilagay natin sa positive. At saka ang kanyang brown at saka white brown ilagay natin sa negative. At saka itong dalawa, yan. O bali 4 ito guys. Ito yung gagawin nating daluyan ng internet. Yan. So para hindi na tayo bumibili ng anong device tawag doon, yung splitter guys. Ang purpose natin dito guys is masiguro natin na gigabit yung ating internet. Yan. Ayan. So dito, yan, unahin natin dito. Balatan ko lang. Yan, balatan ko lang. Yan. Isama ko lang sila ang dalawa. Yan. Yan. Tapos itong isa. Yan. So ayan. Ayan sila. Ang gawin natin ito, guntingin lang natin. Yan. Yan. Ito guys. So meron dito, merong male connector. May dito guys, may nakalagay na yan, hindi siya makita pero ayan, may nakalagay siya na positive at saka negative. So dito sa plus sign, yung positive, ito dito natin ilagay yung blue at saka yung brown dito sa negative sign. Ayan. So buksan ko lang. Ayan. Ayan. So dito yung brown. Pakita ko sa inyo guys kung saan natin ito gagamitin mamaya.
Yan. Yan. Yan, higpitan lang maayos para hindi mabunot yung wire. Yan. Pasok lang. Yan. Ayan. Tapos higpitan natin. Ayan. Positive at saka negative. Yan. Tapos dito guys, yung kulay white orange. Yan. Yan. At saka orange. Yan. Dito. Saka white green at saka green. Yan. O white orange. Yan. Dito dadaan yung internet. Yan. Yan. So ang kuan po nito guys, ang kanyang kuan, kung makita nyo, meron tayong RJ45. Ayan. Meron tayong RJ45 guys. Dito sa ating apat na wire. Ang bilang po nito guys is 1236. Ito po yung internet niya guys, 1236 po. Ayan. O bali 8 po ito. Ayan. 8 po itong copper nito. So patihaya po ya, patihaya guys pag ganun. O bilang tayo dito. Ayan dito. Bilang tayo 1 2 3 tapos 6. Ayan, 1 2 3 6. O dito natin salpak. Ayan. Ito na isalpak yung wire 1 2 3 6. Huwag kayong malito guys, 1 2 3 6 lang. Tandaan nyo. So, siguraduhin yung 1 2 3 6 talaga yung yan, pagtsagaan nyo yung aking crimping tool guys, dahil tayong ibang crimping tool na iwan yung ating kang crimping tool. Ayan, pasok lang natin dito. Yan. Yan. Pasok lang natin. Siguraduhin lang yun nasa 1 2 3 6 siya. Yan. Siguraduhin lang yun nasa 1 2 3 6. Kung hindi siya nasa 1 2 3 6, ano lang, adjust lang nyo, bunutin nyo, hugutin. Tapos itapat lang yan. Ayan. So ayan, 1 2 3 6 na siya guys. 1 2 3 6 na kanyang sukat. Tapos tulan lang natin. Mali pala yung guys. Siguraduhin lang nyo guys na yung kanyang color coding ay maging tukma sa color coding. So ayan, dapat mayroong color coding guys para pag in case of mag-trouble ay hindi tayo mahirapan. Yan. So tingnan natin kung 1 2 3 6 1 2 3 6 ba siya. So ayan. Tapos crimp natin. Yan. Pasok natin sa crimping tool. Yan. Dito. Yan. Ayan. Yan, 1 2 3 6 po yung kanyang crimp natin. Putulin lang natin dahil pass-through kasi yung ating guys. Di kasi ito
Original na crimping tool. Yan. Pagtsagaan na natin ito guys. So ayan. So yan yung kanyang yan yung kanyang ating nagawa guys. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan natin ito gagamitin. Yan. So yan, dito sa kabila naman guys. Dito sa kabila guys, yan, bilang dulo. Ang gagawin natin dito, pwede natin itong yan. Ayan. So, para hindi na tayo mahirapan guys. Ayan. So, isagad na natin itong 8 wire doon sa AC connector sa RC45. Ayan. Ayan. Isagad na natin itong wire. Yung 8 wire yan. Sagad natin. Dito mismo sa RJ45 yan. Yan. Ayan pa, pangit talaga. Baliktad pala yung ating pasok guys. Ayan. Baliktad yung ating pagkapasok yan. Hindi kasi ako gumagamit ng ganitong crimper guys. Hiniram lang natin ito para maituro ko sa inyo yung paano ito i-connect yung ganitong setup. Naiwan kasi yung aking gamit doon sa area. Aking kapatid, dahil nag-sit up ako doon, nag-burn out, kaya umuwi ako sa bahay at iniwan ko yung gamit ko doon para balikan bukas. Ayan, pagtsagaan na natin ito guys. Ayan. So, depende naman sa ating diskarte. So, ayan. So, dito guys, ayan, itong connector na ito. Itong female na ito. Ayan. Ayan. Pwede natin dito ilagay. Yan dito sa siguro kasi ang dulo po nito ilagay natin sa USB LAN ng bindo. Bali nasa loob yung bindo, USB LAN nasa loob ng bindo. Itong dulo na ito guys ipasok natin. O papakita ko rin sa inyo guys, update ko rin kayo kung anong setup natin dito. Ipasok natin ito sa USB LAN. Tapos ito yung dulo niya, yan. Ayan. Halimbawa dito. Ayan. O, pwede na rin dito guys. Ayan. O, dito natin ilagay.
Kung magbalat lang tayo, babalat na lang natin. Hanapin natin yung kulay blue at saka brown. Ito yung so ayan. So hanapin lang natin dito yung kulay brown. Saka putulin natin, guys. Yan. Yan, putulin natin. Yan. So dito, guys, yan, dito banda, itong papunta dito ang dulo na ginawa natin kanina. Yan. Babalat na lang natin ito. Yan. Ito yung mga diskarte, guys, na direct talaga yung gigabit na internet. Yan. Pero sa mga mahilig lang ito mag-DIY, guys, yung ganitong diskarte, sa mahilig lang ito mag-DIY. Yan. So sinishare ko lang sa inyo yung aking mga DIY din. Meron na mga DIY na in case na maubusan tayo ng pagamitan, hindi tayo maubusan ng diskarte, guys, sa pagsisit up ng piso wifi o sa mga anumang sit up natin. So dito, guys, yan. Ayan. Meron ding plus at minus. So yung kanina, napansin nyo kanina, ayan yung ating wire. So kung ano yung kanina, ganun lang din dito, guys. Ayan. Yung female nya. Ayan. Ganun lang din dito. Pasok natin. Ayan. Ayan, so higpitan lang natin. Ayan. Tapos dito, guys, para malinis siya tingnan, pwede natin itong lagyan ng tape. Ayan. Lagyan ng tape. So kuha lang ako ng tape. Ayan. Ayan, guys, yung ating tape, guys. Yan. Dito lagyan natin ito ng tape. O electrical tape, pwedeng basta matibay na tape, guys. Yan. Sa akin, ito yung ginagamit kong tape. Kaya naubusan ako ng electrical tape. Ayan. Ayan, guys. Ito yung diskarte natin, guys. Yan. So yung ating wire. Ito yung magkabilang dulo. Yan. So ayan. So ito si Rosie natin. Pakita ko sa inyo. Paganahin natin ito. Si Rosie. Yun, guys, buksan natin si Rosie. Yan yung mahabang video ko, guys. Tutorial natin. Yan. Yan. Yan po si Rosie. Ito yung charger niya. Yan.
Right, Roji. Ito naman yung kanyang USB cable. Ayan, patong lang natin dito si Roji. Kanyang box. Dito natin siya i-DIY. Mamaya. Deploy natin guys. Ating mga pisoy. Dito natin siya ilagay. Ayan. Ito yung charger ni Roji. Yan, 12 volt. 1.5 ampere. So, ayan. So, ngayon, ang purpose natin dito guys, ito. Yan. Ayan. So, dito natin siya ilagay. Yan. Salpak natin sa kanyang power supply. Ayan. So, yan guys. Papaalala ko lang sa inyo. Dapat ingatan yung huwag magkabaliktad yung pag-DIY ninyo. Dahil para maiwasan na masisira yung Roji natin. So ayan dito natin ilagay sa internet nya, internet port. Yan. So, ayan yung kanyang guys. Yan, nakita nyo. Tapos dito yung kanyang dolo. O palagay natin dito guys is yan, palagay natin yan kanyang dulo. Dito natin isalpak yung kanyang charger. Ayan, charger. So salpak lang natin ganun, yung ganyan. Ayan. So yan, nasalpak na charger nya. Ayan. So saksak natin sa kuryente. Yung kuryente, tingnan natin kung nag-power up si Roji. Yan, saksak natin sa kuryente. Ayan. So hindi nag-power up si Roji. Ayan. Check natin kung ano yung problema. So, okay naman yung wiring. Dito okay rin. Tanggalin natin yung tip. Baka mayroong problema sa cable. Yan. Dito okay rin. So ayan, baka kasadalasang hindi guys may problema dito. Pero hindi naman madalas na problema. Ayan. Ayan. Check natin yung kuryente. Baka walang kuryente guys. Subukan natin i-direct muna si Roji sa kanyang charger. Ayan, walang power. So i-check natin yung ating kuryente guys. Kaya pala hindi nagpa-power si Roji. May problema sa ating kuryente. Wala kuryente. Tapos natin. Yan guys, puputulin ko muna yung video dahil i-check ko pa yung aking extension for power supply. So papakita ko lang sa inyo guys yung pag okay na yung ating kuryente. Yan.
Ayan guys. Yan kung napansin niyo. Ayan. Ayan, umiilaw na si Roy J. Ayan. Blinking na siya. Ayan. So ayan, tanggalin ko muna dito. Tapos dito guys, yan. Salpak ko na ito yung kanyang ating DIY. Ayan. Tapos lagay ko dito. Ayan. Tapos salpak ko na yung kanyang power supply. Ayan. So ayan. Ayan guys, nagpa-power up na si Roy J sa ating ginawang DIY. So ayan. So ayan. Yan, nagpa-power up na si Roy J guys. Yan. So ayan, lagyan natin ng kuryente. Lagyan natin ng internet. Kunwari ito yung dito yung galing USB LAN. So ayan. So ito yung internet natin. Yan. So saksak natin. Ayan. Ayan. Power up na si Roy J. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan. 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 Oh, blinking na siya. Ayan. So, buhay na siya guys. So, ibig sabihin, success yung ating pag DIY guys. So, pwede natin, siguro pwede ito sa mga 25 meter. Pero sobrang layo naman siguro yung pag ganyan guys. Siguro nasa mga 20 meters lang yung, wag yung masyadong ilayo yung pag mag-DIY kayo guys. Pero pwede naman siya guys. Pwede na siyang ilayo. Yan. Ayan guys. So success yung ating pag-DIY ni Roy J. Ayan. So pwede natin itong ma-outdoor antenna sa ating mga piece wifi gamit ang ganitong setup. So papakita ko sa inyo guys. Pag buuhin ko na ito. Ilagay ko na ito sa box. Papakita ko sa inyo yung paano ko ginawa. Ayan guys. Ayan guys, yun lang guys. Success yung ating ginawang pag DIY nya. So ayan o, pakita ko sa inyo yung wire. Yun, nasa 10 meters ito. Yan. Ito yung dulo nya. Ayan, ito yung ating galing ISP natin, internet. Ayan. So, direkta ko lang muna dahil wala pa tayong window. Pag final na ito guys, makikita nyo po ito. Ang ating setup. Ayan, yun lang yun guys. Aming salamat po. Kita-kita lang sa part 2 ng ating video.